Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng Protect Committee na pag-usapan kung ano-ano ang magiging konkretong plano ng gobyerno sakaling tumagal pa ang sigalot sa Middle East. Pero ang tiniyak naman ng mga ahensya ng gobyerno, patuloy ang pagtulong sa mga overseas Filipino workers at ang paghahanap ng supply ng langis para sa bansa. Sa pagdinig po ng unang tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy ang pagproseso ng repatriation sa mga Pilipino sa mga bansang apektado ng sigalot sa gitnang silangan. Sa tala po ng DMW, umabot na sa higit 2,000 Pilipino ang naproseso. Ang repatriation at 1,837 naman ang sinagot ng gobyerno ang tiket pauwi ng bansa. Kahit naman ang mga Pilipinong nasa Middle East pa rin at hindi pa handang bumalik sa bansa. Nagbigay din ng tulong medikal ang DMW. Sa kabuuan, 16,660 na ang natulungang Pilipino sa gitnang silangan. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita sa PTV Davao mula kay Regine Lanuza. Maayong adlaw, nadakpa ng usa ka 25 anyos nga individual human nakabangga patayog pedestrian pasado alauna sa kadlawon niadtong Domingo, Marso 22 ning tuiga sa Quimpo Boulevard, Davao City. Sa investigasyon sa Davao City Police Office, naila ang driver nga si alias Danica nga sakay ang iyang itong nga mid-size pickup truck nga naglawig sa dalan gikan Pichon Street ug paingon sa Bolton Bridge. Dihang nabanggaan ang pedestrian nga si alias Jenny, 39 anyos nga taga Barangay 40-D kinsa nitabok ni etong tungura. Sa kakusog sa impact nalagpot ang biktima nga hinungdan sa grabing pagkaangol ug niresulta sa iyang kamatayon. Apan inay nga mohunong giingong ni sibat si alias Danica sa hitabo. Hinuon na sikop kini sa Huna Subdivision dihang gipahunong sa mga sakop sa City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO tungod sa kakusog sa pagpadagan. Nasayran nga dunay impluwensya sa ilimnong makahubog ang driver, busa giendorso kini sa Ecolan Police Station ug dinhi nasayran ang gikalambigitan nga hit and run incident. Ang maong dinakpan nakatakdang mag-aktubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Naghanyag og libreng sakay ang Traffic Enforcement Unit kung TEU Quick Response Team Cotabato City adlaw nga Lunes, Marso 23 ning tuiga. Kiniisip tubag sa gipatuman nga transport strike tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga nakaapekto na sa mga commuter sa Cotabato City. Prioridad niini ang mga estudyante og priority sector nga naglisod og sakay tungod sa transport strike. Ang maong libreng sakay nagsugod sa City Plaza, padulong sa People's Palace ug niagi sa Sinswat Avenue sa Cotabato City aron maserbisyohan ang daghang pasahero. Tumong niini nga matabangan ang mga pasahero nga makadaginot sa ilang pamasahe ilabi na karong panahon sa krisis. Hinuon gipunting sa kapulisan nga padayon ang ilang pagbantay sa kadalanan ug pagprotekta sa katawhan batok kriminalidad. Samtang gianunsyo sab sa pipila ka transport groups sa Cotabato City nga mulungtad og 3 ka adlaw ang ilang transport strike. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanuza, maayong adlaw. Daghang salamat, Regine Lanuza. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po, si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.